we have here now the unit structure of our nervous system. We call it as neurons. So the other term for neurons, we call it as the nerve cell. The other term for nerve cell, you call it as neuro. Tapos, we have here now the sites. Diba, pag sinabi mong site, it means mature cell. Okay, so mature cell dun sa nervous system natin. And these neurons, or nerve cell, which is the unit structure, as I have said, of our nervous system, are divided into two main parts. Okay? So the central portion, we have here now the cell body, or another term for cell body, like body, soma. Diba pag sinabing somatic, ibig sabihin nun, body yun. Diba pag somatic. Okay? So the other term which is commonly used will be now the cyton. Ito yung ginagamit namin parate. Okay, that will be now the cyton. So if I will try to draw now, okay, these neurons, ito yung neurons natin. Okay? So this will be now the cytons. This will be the cell body, which contain now this excentrally located nucleus. Kasi cell yan eh. So kung cell yan, meron siyang nucleus. Just remember the three main parts of the cell. You have cell membrane, you have cytoplasm, and then you have here now the nucleus. Okay? So may nucleus siya. So that will be our soma. Okay? Or cyton. I prefer using now the cyton. And then you have two processes arising from the cyton. Okay, you have here now these two processes, okay, arising from the cyton. So one of the process, we have here now the dendrites, or another term for dendrite, we call it as the dendron. Diba? Dendrite or dendron. Okay? And what's the function of the dendron here? Diba? Ano ang function ng neurons natin? Mag-transmit ng impulse. Diba? And that impulse will be in the form of information. Diba? O, kanyari ngayon, pakikinig kayo sa akin. O, meron kayo tinatransmit na impulse, tapos dadalhin nyo sa brain yan. At ilalagay nyo sa memory center of your brain. Diba? Meron tayong memory center, meron tayong ini-store doon. Okay? So, anong function nito ating dendrite? This is supposed to be the dendrite. It will try to transmit impulse. Ganyan na, yung impulse niya toward now to the cyton. Toward to the cyton. Okay? So another process, we have here now the axon. So the other term for axon, we call it as the axis cylinder. We call it as the axis cylinder. Or another term for this axon, if it is a very long axon, then we call it as nerve fiber. Di ba katulad sa pupillary pathway and visual pathway natin? Diba? Yung axon natin galing sa ganglion cell of the retina. Just remember the fibers, visual fiber natin galing sa retina hanggang sa lateral geniculate body. Isang mahabang axon yon, walang putol yon. Okay? Ganon din sa ating pupillary pathway. Starting from the retina hanggang saan? Hanggang makarating sa pretectal nucleus. Diba? So isang mahabang axon yon, walang putol yon. Okay? So therefore, if these are very long axon, we will be using the word nerve fibers. Okay, we will be using now the word nerve fibers. So nerve fibers yan na. Tapos yung nerve fiber natin, yung terminal end ng nerve fiber natin, it ends in a dilatation. Okay, so yung dilated part na ito, we call it as the neuropodium. So, singular yon, neuropodium. So, plural will be neuropodia. Okay? Pero anong meron dito? Pabalik tayo sa ocular pharmacology. Discount ocular pharma na? Meron kayo? Ako ba yun? Ako ba ocular pharma niya? Hindi na. Okay. So, anong meron dito? Meron siyang neurotransmitter. Diba? So, pag natandaan nyo, kapag sympathetic, ano ang neurotransmitter? That will be now the norepinephrine. Kapag parasympathetic, anong neurotransmitter? That is acetylcholine. Diba? I-release mo yan. Pag nag-transmit ng impulse ngayon, ang axon natin, so galing dito, papunta doon, so it carries now the impulse away.
di ba, from the cyton. Hanggang yung electrical impulse makarating dito sa dulo. We call it as the neuropodule, containing now neurotransmitter. Okay? Tapos, the interconnecting yan, di ba? Interconnecting yan. So, saan nagko-connect? Saan nagko-connect between one neuron to another neuron? Okay. So, this neuropodule may comes in contact with that of the dendron, comes in contact with the dendron of the next neuron, or may comes in contact with the cyton of the next neuron. So yan yung point of contact nila. Okay, walang point of contact kung meron man, walang transmissional impulse dito. Okay, dito sa my cyton. Why? Kasi dito sa dendron, dito sa my dendron at saka sa cyton, nandyan yung receptor. Okay, ng neurotransmitter natin. So ulit. Okay, balik ulit tayo sa Ocular Pharma. So you have here now the sympathetic. And what is our neurotransmitter? As I have said, that will be now the norepinephrine. Tapos, diba, mag-i-interact siya sa specific receptors. Ano yung specific receptor ng norepinephrine natin? That will be now the alpha, and the other one, we have the beta receptor. Diyan lang siya pwedeng pumunta because we follow the lock and key principle. Diba? So, hindi siya pwedeng pumunta sa receptor ng ating parasympathetic. Do you still remember the lock and key principle? Okay? So, the other one, we have here now the parasympathetic. So, the neurotransmitter of our parasympathetic, that will be now the acetylcholine. And then they have to interact with that of the specific receptor, and the specific receptor, alphabetical natin, parang ito, alphabetical din, that will be the muscarinic, and the other one, we have the nicotinic receptor. Okay, so yung ocular structure natin, kasi 1 to 5 yung muscarinic eh. 1 to 5 1 to 5. Okay, yung muscarinic sa 5. So sa mata natin, on the visual apparatus, it is supposed to be the muscarinic 3. Okay, it's the muscarinic 3. So sa mata naman natin dito sa alpha, okay, that will be the subtype alpha, and the other one, the subtype alpha 1 and alpha 2. Okay? Tapos sa mata naman natin na beta, that will be now the beta 2. Hindi sa beta 1. Kasi ang beta 1 nasa puso natin eh. Okay, yung beta 1 receptor. So sa mata lang tayo. So ito yung subtype, okay, subtype na mayroon, okay, dito sa visual apparatus. So when you stimulate your sympathetic or parasympathetic. Okay, the other term for sympathetic, we call it as adrenergic. Just remember, okay? And then the other term for parasympathetic, we call it as cholinergic. Cholinergic. Okay, so pag in-stimulate ko si sympathetic, kunin mo yung first letter. And what will be the effect on the pupil? So letter D, magdadilate yung pupils. So kailan yan? Paglagay ko kayo sa madilim, magdadilate yung pupil. Do you understand what I'm talking about? Okay? The other one is cholinergic. So kapag inilawan ko yung mata mo naman, this time, di ba anong effect? Magpo-constrict yung pupil. Di ba? So anong stimulate nyo? Parasympathetic. The other term for parasympathetic, we call it as cholinergic. So you get the first consonant, always the first consonant. On the other term of sympathetic and parasympathetic, so letter C, the effect will be now the constricting pupils. Diba? So of course, you know naman that this is supposed to be mydriasis, and you have here now the miosis. Kaya kapag magbibigay tayo ng gamot that will try to mimic the effect, di ba, ng ating norepinephrine, ang tawag natin sa gamot na yon, adrenergic agent, or what we call as sympathomimetic agent. Just remember, Ocular Pharma. Okay? So ano yung DPA nyo that will try to mimic the norepinephrine? That will be the 2.5% phenylephrine.
The 2.5, that is the 2.5% phenylephrine. So, 2.5% phenylephrine is a sympathomimetic agent. So, imbis na ang pupunta sa receptor will be the norepinephrine, yung pinatakmong gamot. Yung pupunta dito sa dilator pupillate. Because dilator pupillate contains now the alpha-1. Okay, contains now this alpha-1 receptor. Are you following what I'm talking about? Okay. So, how about kung gusto ko mag-constrict yung pupil? Kahit madilim, pero gusto ko constricted yung pupil mo. O di magbibigay ako ng gamot. Diba? Magbibigay ako ng gamot that will try to mimic the effect of acetylcholine. Okay? So, anong gamot yon? Kaya lang, hindi ito kasama sa DPA nyo. Hindi kasama sa DPA nyo. That will be now the pilocarpine. Okay? So, instead of releasing now the acetylcholine, diba? Acetylcholine, papatakan kita ng pilocarpine. Yung pilocarpine ang pupunta rito sa muscarinic receptor. And this muscarinic receptor is present in our constrictor pupillate. Kaya pag pinatakan kita, magko-constrict yung pupil mo kahit madilim. Diba? O yan ang gagawin ko, anisocoria. Yan yung gagawin ko, anisocoria. So dilate muna tayo. Okay, dilate muna tayo. So iilawan ko yung mata mo, pero yung pupil mo remains dilated. Diba? So I'll be using, I'm sorry, walang phenylephrine, I'll be using now the tropicamide. Okay, meron combination ng phenylephrine and tropicamide. Hindi ko dinala yun. Ang dinala ko, ang binili ko will be now the tropicamide. Pure. Okay, na tropicamide. Okay? Walang kasama. Now, so, ibig sabihin nito, di ba, pag nag-transmit ka ng impulse dito, okay, magre-release ka ng neurotransmitter, tapos merong receptor dito. Ayan. Okay, merong receptor dyan, mayroong receptor dito. So dito, walang receptor. Kaya kahit mag-release siya ng neurotransmitter, wala naman siyang pupuntahan, so walang transmission ng impulse. Are you following what I'm talking about? Parang kuryente, di ba? Okay, kailangan magkadikit sila, di ba, yung kuryente na yon, tapos magkaroon ng continuity, yung transmission ng kuryente. O, ganun din yun. That is our electrical impulse. And the point of contact, di ba, yung point of contact natin between the neuropodium of one neuron with that of the cyton or dendron of the next neuron, we call it as the synapse. Meron tayong histologic layer sa retina niya, di ba? Yung synapse. Do you still remember the molecular or plexiform layer? Molecular or plexiform layer. Diba, we have the outer molecular or plexiform layer that connects now your photoreceptor with that of the bipolar synapse yun. Ang keyword doon will be now the synapse. That will be the point of contact. Do you understand what I'm talking about? Okay? So, that will be now our neurons. Ito yung neurons natin ngayon. Diba? So, therefore, yung neurons natin is supposed to be a specialized cell. Diba? This is a specialized cell which is present in our nervous system. Okay? And this specialized cell, as I have said, are capable of transmitting impulse. Diba? And that impulse will be in the form of information. The impulse will be in the form of information. Now, ano yung mga neurons natin? Okay, ano yung mga neurons natin dito sa katawan? We have here now this sensory neuron. Wait. Yan. Okay, so ano yung cells natin dito sa katawan natin? I'm sorry, how about our cell rather in our nervous system? So we have two main cells which are present in the nervous system. That will be the neurons, and the other one is the glial cell. The other one are the glial cells. Okay? So ano pagkakaiba between neurons and glial cells? Neurons are capable of transmitting impulse. Diba? They are capable of transmitting impulse. How about the glial cell? The glial cells are not capable.
Diba, of transmitting impulse. Because they are supporting cell. Diba? Because they are supporting cell. So, paano sinusupport? Paano sinusupport ng glial cell natin? Okay? So, ito yung sinusupport niya. Ayan. So, we have here now this glial cell. Oh, sorry. Okay. So, we have here now this glial cell. Ito yung ating glial cell. Okay? And that glial cell, marami siyang dendrites. So, ang tawag natin doon, we call it as the astrocytes. Have you heard of the astrocyte? Oligodendroglion. You have the microglion. These are glial cells. Pero ito, dahil marami siyang dendrites, okay, so ang tawag sa kanya ngayon, we call it as the astrocytes. And these astrocytes are supposed to be glial cell. The astrocytes are supposed to be glial cell. So ano sinusupport niya? Ayun o. Sinusupport niya para hindi maghiwalay yung point of contact between one neuron to another neuron. Diba? Para hindi sila maghiwalay, para merong continuity ng transmission ng impulse. Okay? Or, kinoconnect niya yung neurons natin sa blood vessel. So, let us presume this is supposed to be blood vessel. Do you understand what I'm talking about? Okay. Sa retina natin, ano ang neurons natin sa retina? Neuroanatomy. Ano nagtatransmit ng impulse sa retina natin? Ilawan ko yung mata mo. Sino ang tatamaan? Okay, pag inilawan ko yung mata mo, tumama sa retina. The first one, of course, is the photoreceptors. Diba? So, the photoreceptors, magtatransmit na ng impulse yun. Diba? I-convert niya yung i-convert niya yung light into electrical impulse. So, the neurons yun, pagkatapos nakakonect siya saan? Bipolar. So, the neurons then, yung bipolar natin, nakakonect siya saan ulit? Sa glial cell. O, the neurons yun, yung glial cell natin. So, tatlong neurons. Diba, meron tayo doon sa tatlong neurons, meron tayo doon. Interconnecting. Diba sa ating retina. Okay? Pero, have you heard of the Mueller cell? Have you heard of the Mueller cell? Supporting cell yun. Because the Mueller cell formed the external and internal limiting membrane. Forms the external, sa member layer ng retina. Diba? Forms the external and internal limiting membrane. So, hinahawakan niya yung buong layer ng retina mo because of this external and internal limiting membrane. Diba? Except yung retinal pigment epithelium. Because the retinal pigment epithelium are firmly adherent doon sa last layer ng choroid. And that is the Brooks membrane. Diba? Or what we call as the lamina vitrea. Can you imagine what I'm talking about? Kunyari, can I borrow Scott's paper? I have to start again. Yan. Isang buo na. Ito na lang, sige. Para hindi sayang. Okay. Kalahati lang. We have here now the... Naku, parang diniscuss ko na ito last time. Kaya nakabasa ako na... Apple. Pinagsusudan na. Apple. So, ito na yung Mueller cell. So, this is not a Mueller cell. Diba? So, yung Mueller cell, yan. Okay, meron siyang papunta sa taas, meron siyang papunta sa baba na fiber. Tapos, nagsama-sama yung fiber niya. Tapos, nag-form ng external limiting membrane and internal limiting membrane. Tapos, natandaan nyo, sa external limiting membrane, diba, nagpas dito yung axon ng photoreceptor natin. Kaya pag nagkaroon ng retinal detachment, tanggal lahat ito, pero iwan si retinal pigment epithelium. You still remember, okay? O di walang supply yung ating photoreceptor. Because the photoreceptor are supplied by choriocapillary. Diba? Coming from the choroid. Okay, mabubulag yung pasyente.
kapag nagkaroon ng retinal detachment. Kasi ang una mong i-stimulating photoreceptor. Paano mag-i-stimulate? Hindi naman ini-stimulate ang bipolar at saka ganglion cell. Okay? Kailangan i-stimulate mo muna will be the photoreceptor. Do you understand what I'm talking about? Okay? So, yeah. That will be now our, okay, that will be now our glial cell. Kaya yung ating, okay, yung ating cells in the nervous system are actually divided into two. The neurons, and the other one, we have the glial cell. However, sa neurons natin, tatlong klase. Tatlong klase. We have the sensory, which is the afferent, di ba? Magtatransmit ng impulse, papunta doon sa brain natin. So, yung electrical impulse na yun will be in the form of information. Di ba? Interpret na yun. Di ba? Ng brain natin yan. Do you still remember the Brodmann area? 312 sensory area. Di ba? O di brain. Do you still remember? Meron ba yun? Kayo noon? Meron o wala? Meron. Di ba? So, nandun sa cerebrum yan. Di ba? I-interpretin ngayon yung electrical impulse na yan. Okay? At sabi dyan, pag meron sa nervous system, pag meron kang tinransmit na impulse at in-interpret niya, magre-respond kayo. Diba? So, pag respond mo, this time babalik yun. Diba? Babalik yun. This time, instead from the sensory, the electrical impulse, pag magre-response ka, pupunta ngayon doon sa motor neuron. And the motor neuron is the efferent neuron. However, there is interconnecting between the sensory and the motor. So interconnecting between the two, we call it as the interneurons, or what we call as the internuncial neuron. Do you still remember your pupillary pathway niya? Di ba meron sensory? Pupillary, sensory, di ba galing sa retina? Okay? Pagkatapos, di ba meron kayong pretectal nucleus? Interneurons yun. Kasi may nucleus yun eh. Ayun o. Okay, so ganito yun. So for example, ayoko na pala kinanachok. Hindi ka na mabubura. Sige. Okay, from the retina, di ba, pupunta siyang ganyan, lalabas dito sa may optic tract. Di ba? Tapos pupunta ngayon, it comes in contact with the pretectal nucleus. Di ba? Ano ba yung nucleus na yan? Nucleus yan ito ng interneuron. Nucleus yan ng interneuron. So, ito ngayon yung axon. Di ba? Ayan yung axon niya. Ito yung cyton niya. Di ba? Tapos meron siyang dalawang axon. O, ayan, dalawa yung axon niya. Okay? Papunta siya dito, it comes in contact with another nucleus. So, anong nucleus yan? That is this is the pretectal nucleus. Di ba? So, anong cell ito? Neurons ito eh. So, yung neurons na ito, that will be your interneurons. Or what we call as the internuncial neuron. This is sensory. Di ba? This is sensory. Inilawang kita. Di ba? Inilawang kita, nag-transmit ka ng impulse dito. Ang tawag sa fiber na ito, we call it as pupillary. Iba yung pathway ng visual fiber at saka ng pupillary fibers. Do you understand what I'm talking about? O, inilawan kita. Sensory. Di ba? Tapos, pupunta na ngayon dito. Okay? Magko-connect sa another neuron. Okay? And this another neuron is the interconnecting neuron. So, we call it as the interneurons or what we call as the internuncial neuron. Okay? So, magka-comes in contact siya sa another neuron. O, neuron din ito. Di ba? Tapos, yung neuron na yan, may nucleus. So, anong tawag sa nucleus na yan? That is the Edinger-Westphal nucleus. Tapos, anong tawag dito? This is the pretectal nucleus. Do you still remember? Okay. Tapos, di ba lalabas yung axon yan? Paglabas ng axon yan, ayan, meron ditong ciliary ganglion, tapos papasok sa loob, innervate. Di ba yung ating sphincter pupillae? So, ano ito? Anong nerve ito? This is motor neuron. At anong motor neurons yan?
that will be cranial nerve number 3. Because our sphincter pupillae, di ba, is innervated by cranial nerve number 3. Do you understand? Okay? So this is sensory. Ito yung sensory interneuron. Then this is now our, okay, motor neuron. O di nag-respond kayo, inilawan kita, di ba? Nag-stimulate ka, okay? In-interpret sa brain mo yan, di ba? Tapos nag-response ka, mabilis. Di ba yung response, there will be constriction of the pupil. So there will be sensory and motor. And what connect the sensory to the motor, that will be now the interneurons. Do you understand what I'm talking about? O nasaan ba si cranial nerve number 3? O, meron tayong 12 cranial nerve. Di ba? So yung 12 cranial nerve natin, from the word itself, saan siya galing? Galing siya sa brain. Di ba? Galing siya sa brain. Pag sinabi mo spinal nerve, galing siya sa spinal nerve. Do you understand what I'm talking about? Okay. So ano ba yung part ng brain natin? Cerebrum will be the largest. Cerebellum is a small cerebrum. And then sa harap ng cerebellum, that will be your brainstem. Diba? So ano yung brainstem? You have the midbrain, you have the pons parodi, and then you have the medulla, diba, oblongata. Then after the medulla oblongata, lalabas siya ng malaking foramen sa skull. We call it as a foramen magnum. Pag lumabas siya, spinal cord na yan. Do you understand? So the landmark will be now our spinal cord. So kunin natin ito. Okay, we have here now this. Ayan. Okay, so this is now the, yeah. This is supposed to be now the cranial nerve. Ayan na yung cranial nerve natin. So 1 to 12. Do you still remember our code? To touch and feel. Remember? Touch and feel. Touch and feel. Girls be heaven. Diba? That will be now. Kayo naman yun, no? Sa onto ko natutunan yan eh. Natutunan yan sa medicine. Iba yung code namin sa medicine. Hindi ko ma-memorize. Namin sa medicine. Pero sabi sa akin, no? Hindi ko makakalimutan. Pero oo, sa metric iba Okay? yun. So that will be your 12 cranial nerve. So sabi ko, cranial nerve. Sabi niya, ba't So ang ibig sabihin, sa saan inyo, nagaling? bakit ba dyan na? Diba? Pero Pati saan sa part pinsan ng ko sa brain? din. Sa cerebrum, sa cerebellum, brainstem. Walang cerebellum. Okay, walang cerebellum. Okay? So dalawa sa cranial nerve galing sa cerebrum. And that will be cranial nerve number 1 and cranial nerve number 2. The olfactory. So this is the olfactory for sense of smell. Ito yung olfactory natin. Sa basal aspect ng brain yan ang ginanong ko. Can you imagine what I'm talking about? Kasi brain natin nakaganyan, di ba? O iharap ko ngayon yung basal aspect, okay, ng brain natin. Okay? So nandiyan si olfactory. Saan galing si olfactory? Nasa cerebrum. Ito si optic nerve. Saan galing si optic nerve? Nasa cerebrum. Di ba dire-diretso yan? Hanggang doon sa occipital lobe, which is Brodmann area, di ba, number 17. O di cerebrum yan. Okay? Pero saan ito galing? Yung remaining na cranial nerve. Okay? So dalawa ang nasa midbrain, that will be cranial nerve number 3 and cranial nerve number 4. 3 and 4 ha, sa midbrain. Tapos, di meron ka ng 1 and 2 sa cerebrum. Tapos meron kang 3 and 4 sa midbrain. Bilang ka na 4. So 5, 6, 7, 8, nandun sa pons parodi. Bilang ka uli ng 4. 9, 10, 11, and 12, nandun sa medulla oblongata. O di hindi mahirap. 4, 4, 4 sana. Kaya lang, pagdating dito, nahati. Di ba, 4 dito, 4 dito, 4 sana dito. Kaya lang nahati yung 4. Yung dalawa, nasa midbrain. Yung unang dalawa, nandito sa may cerebrum. Do you understand what I'm talking about? Because anatomic location is very, very important in our case. Nasusunod na case natin. Isa lang yan. Okay, yung case na yan. Isa lang po for the whole stem. Sa final yun. Introduce ko muna ito. Naintindihan what I'm talking about? Okay.
So that will be now yung ating 12 cranial nerve. Coitus superamen magnum. Tapos paglabas niya, na medulla oblongata o spinal cord na. Oh. Di ba? This is now our spinal cord. At sa spinal cord, may lumalabas na nerve. So ang tawag sa nerve na yon, we call it as spinal nerve. Di ba? Okay. So, are you following what I'm talking about before I proceed with that discussion? Okay. So, this time, hindi ngayon sa mata. Hindi ha. Can I have some wet tissue, please? Meron. Dito daw. Ay. Okay. This time, hindi tayo sa mata. Systemically tayo. Okay? Stimulate ko yung sensory. Pagkatapos, stimulate ko yung motor. May response ka dapat. Di ba? Meron ka dapat response. Nagawa ko na ba ito last time? Hindi po po. Hindi? Okay. Okay. So, I will try to apply stimulus. And then, dito naman. Kasi pag mga unconscious yung pasyente, dito namin ini-stimulate yan. Okay, kung meron siyang sensory or motor. Meron na sensory or motor, yung di ba na okay? So, stimulate ka. Naramdaman mo na? Naramdaman mo na? Okay. So, may sensory na. Di ba? Tapos pumunta na sa brain niya, pumunta sa sensory area of the brain. And that will be Brodmann area number 314. Magre-respond ka, motor area of the brain. And the motor area of the brain is located at Brodmann area number 4. Katabi lang yun eh. 312 tapos 4. Di ba yung motor area? So magre-respond ka. Magre-response ka ngayon. So naramdaman mo na ngayon yan. Anong response mo? Ay, kung naman yung response mo. Pero hindi yun ang response mo eh. What is supposed to be your response? What is your response? Yan, okay? Sorry, mawala yung diyan. Okay, so the response will be withdraw. Di ba from the point of hindi yung kunyari, nakatapa ka ng pointed object. Pako, di ba? Natapakan mo. Tapos, Guys, nagdugo. Guys, nagdugo. so dapat is, naman mo na mag-motor response ka. Di ba? The motor response is mag-contract. Di ba yung muscle to your motor nerve. Kasi ang motor nerve mo, dalawang ini-innervate yan. And that will be the muscle, and the other one will be gland. The other one will be gland. So dalawa yung effector. Dalawa yung effector ng motor neurons natin. Do you understand what I'm talking about? Okay? So that will be now our, okay? That will be now our nervous system. Yan. So yung sa mata natin, yun na yung ano, yun na yung ating pupillary pathway. Di ba? So merong sensory, merong motor. Ito naman yung ginawa ko sa kanya, withdrawal reflection. Okay? That is supposed to be the withdrawal reflex. Hindi ka na nga lang mag-iisip ng malalim. Kailangan mabilis agad yung response mo. Di ba? Kasi mabilis yung electrical impulse. So you have an interneurons, di ba? From your spinal cord. You have an interneurons here. This is the spinal cord, ha? Okay? This is your spinal cord. So, nag-stimulate ako sa sensory mo. Dapat pupunta sa brain yon para interpret ng brain. Okay? Pero kailangan mag-withdraw ka kaagad eh. Hindi yung mag-iisip ka pa. Di ba? Ang response mo is mag-withdraw ka agad from the point of stimulus. So, therefore, may interconnecting neurons dito. Di ba? Between your sensory and that of the motor. So, yung motor neurons mo, babalik ulit kung saan galing yung electrical impulse, yung electrical impulse, yung stimulus,
pupunta ngayon sa dalawang effector. So, ang dalawang effector mo, that will be now the muscle, and the other one will be gland. Okay, the other one, we have the gland. Dalawa ha, yung effector natin. Pero dito sa picture, muscle. Do you understand? O, di ba muscle yung motor natin? Nagko-contract ngayon si sphincter pupillae. Nag-contract ka si sphincter pupillae. Okay? Naintindihan? What I'm talking about? Okay, so balik tayo sa discussion natin. Yeah, okay. So this time, we have here now this 12 cranial nerve, as I have said. So ang code natin sa 12 cranial nerve, ayan. Di ba? So bumuo tayo, di ba, ng isang sentence. Tapos, lagyan mo ng number yon. Lagyan mo ng number yon, kada word, lagyan mo ng number yon. Tapos yung first letter niya, yun na yung kukunin mo. Yun na yung kukunin mo. Okay, yung first letter. Kaya O, olfactory, optic, oculomotor, di ba? Trochlear, trigeminal, abducen, facial, we have acoustic. Acoustic nerve, or the other term is auditory. Dalawang branches yan. Ang branch yan, magbibigay siya ng cochlear nerve and that of the vestibular nerve. Kaya sabi nyo, ang another term for auditory nerve is vestibulo-cochlear nerve. Branches yun. Branches yun, okay, ng ating auditory nerve. Kaya letter A dapat. Di ba? Letter A dapat yan. So, auditory or acoustic. And then another one, we have here now the glossopharyngeal. Then the longest will be our vagus. Ang haba niyan. Simula dun sa saan galing ang vagus? Saan nag-originate? Sabi natin kanina, galing sa brain. O saan siya nag-originate? Cerebrum, midbrain, pons baroli, medulla oblongata. Yung kanina. Medulla. Di ba galing siya sa medulla oblongata. Just remember, 5 to 7 is 5 to 8, pons baroli. Tapos 9 to 12 will be medulla oblongata. So from medulla oblongata, bababayan dito, yan, dadaan sa puso, innervate ang puso at saka ang baga. Okay, and vagus nerve carries parasympathetic. Kaya pag in-stimulate mo si vagus nerve, babagal yung tibok ng puso. Andito siya dadaan. Andito dito yan dadaan, okay, sa may carotid artery. Okay? Kaya kung gusto mong bumagal ang tibok ng puso, then you have to do carotid massage dito. Carotid only one hindi matagal. Only 60 seconds. Malaki na yung 60 seconds. Kasi baka mamaya, sumobra naman bagal yung tibok ng Sabi na, in-nervous kayo. Diba, yung practical exercise. Kanino kayo binigyan? Kanino ito? Hindi naman ako Hindi naman nag-express sa inyo. Sa exam lang. Okay. Aray Sa mo. practical exam. Hindi ka daw. Okay. So, palpate mo yung carotid arteries. Napin mo yung carotid arteries. May kilite? Tibok ng puso. At tibok ng carotid. Kapama yan. Yan na. Sakalip mo para malaman. Yung sabi mo ba? Yan na. Dalawa. Yan.
Tapos massage mo. So, ang effect nun, habang kinakarating massage mo, puso na. So, yung muna, yung mabilis mo na, nangyayari siya. So, bilangin niya. Then, when you do the karating massage, bilangin mo ulit. That will be for 60 seconds lang. And you will notice, bumabagal yung tibok ng puso. Okay na to. Okay, bumabagal yung tibok ng puso. Bumilis po yung kay Cairo. Hanapin niyo yung karating Bumilis po yung tibok. Then you do now dalawa yan, papunta dito sa Pwede niyang i-try yun sa sarili niyo. Umakyat kayo. Diba? Simula kanina. Sa first floor hanggang third floor dito, mabilis ang tibok ng puso mo. Pag-alpay ito sa kanila. Okay? And you will not be able to tibok ng puso. Okay? So, dire-diretso yan dito hanggang makarating dito. Yung vagus nerve sa may digestive organ natin. Naintindihan? What I'm talking about. Okay? So, the other one, we have here now the spinal accessory nerve. Spinal, the spinal accessory nerve. And then, we have the H again. That will be now the hypoglossal nerve. So, when you see the word glosso, ibig sabihin nun, sa tongue yun. Diba? Kaya inflammation sa tongue, glossitis ang tawag. So, yung ating glossopharyngeal, diba? And the hypoglossal, konektado yun sa tongue natin. Sa muscle sa muscle of the tongue natin. So out of the, okay, 12 cranial nerve, kukunin natin ngayon, sino ang sensory? Yan. Kunin natin ngayon ang pure sensory. Yan. Okay? So you have here now the pure sensory. We have the pure motor, and then we have the both, or what we call as the mix. So pag sinabi mong both, meron siyang motor, meron siyang sensory part. Diba? O 12 cranial nerve. Paano ko malalaman ang pure sensory? Isipin nyo na lang, what are the special senses? Anong special senses natin? In relation to the cranial nerve. Okay. That is 1 to 8. 21 to 8 natin. That will be sense of smell. Is all factory. Then we have sense of sight. That will be cranial nerve number 2, optic. And then, punta kayo dito, that will be your sense of hearing. Innervated by cranial nerve number 8. So 1 to 8. Diba? Kaya yung pure 1, 2, 8. So pagkano? Diba? Para hindi nyo makalimutan. Okay? Natandaan nyo yung trigeminal nerve nyo? Diba, they are divided into 3. Olfactory, still remember? Trigeminal, olfactory, maxillary, mandibular. Di pa ganyan yun. Diba? Diba nagsaselfie kayo? Nagsaselfie kayo ngayon. Yan yung tatlong branches. Diba coming from New post. the olfactory. New post. Then you have it. You have your nose, and then you have it. Ophthalmic, sorry. Ophthalmic, I'm sorry. Ophthalmic sa mata. Tapos, di ba ito maxillary? Maxillary, ano ito? Mandible. Mandibular. Di ba? Kung nasaan siya, yun yung pangalan. Okay. So, kunin natin ngayon yung motor naman. So, para hindi nyo makalimutan sa motor, all cranial nerve, all extraocular muscle is innervated by, di ba, cranial nerve number 3. Except, SO4, o di yung 3, 4, 6, motor yun, kasi ini-innervate niya muscle. Di ba, muscle ng extraocular muscle natin. O, meron ka ng 3, 4, 6. Tapos yung dulo na dalawa, 11 and 12.
okay, will be also your motor. So yung naiwan, mix yun. 12 lang naman yan eh. So yung naiwan will be now our base cranial nerve. Okay? Now, anong ini-innervate? Anong ini-innervate ng ating cranial nerve number 11? That will be now the trapezius. And the other one, we have here now the sternocleidomastoid. So, kunin natin. Kunin ko ngayon si trapezius. Saan? Saan? Ito din na lang. Yan. Hindi ko alam. Okay. So, nandun si trapezius. Ito. Dito natin. And then, you have the sternocleidomastoid. Nasaan si sternocleidomastoid? Ayan, kailangan ko medyo slim. Hindi ka doktor. Okay, so, harap ka sa kanila. Okay, so ang sternocleidomastoid, tingin ka sa kanila. Yan. So ito, si sternocleidomastoid. So galing siya rito sa may tenga, sa likuran ng tenga, tapos diretso yan hanggang dito sa may sternum. Isa pa nga kayo. Kaya pag nakaganyan kayo, yan, ito nyo, yung muscle. That is the sternocleidomastoid. So meron ka rin dito sa kabila. So ayan, that is the sternocleidomastoid. So ano function ng sternocleidomastoid? Mag-move yung tatlo. Okay? So kung mag-move yung tatlo, left to right, when you say yes or no? Yes or no? Diba? Pag yes, ganun eh. Diba? Pag gano'n, is supposed to be no. Diba? And that will be functioned by your trapezius. That will be functioned by the sternocleidomastoid. Okay? The other one is, eto nandito sa likuran. Yung ating trapezius. So, anong gini-innervate niya? Yung shoulder. Diba? So, pag elevate yung shoulder, doktora, elevate yung shoulder. O yan. That will be functioned. Shoulder shrug. Diba? O yan. Okay? So, anong ginawa ni doktora? Pag shoulder shrug, anong ibig sabihin ng shoulder shrug? Anong meaning? Ewan. Di ko alam. Saan tayo kakain? Diba? Ewan. For example, okay, dumating na ba si Dr. Ngayon is, ano ba ang room natin? Hindi ko alam. That would be now the function. Okay? That's cranial nerve number 11. Okay. So, magkakaroon ngayon ng asymmetry. Ito na, asymmetry. You know yung mga stroke patient? Di ba, sa stroke patient, merong mga tinamaan na cranial nerve. Yan, tingnan natin kayo. Yung cranial nerve number 11. So, how would you assess cranial nerve number 11? Muscle dito. Magmumove siya dyan, pero ikaw, ika-counter mo. Counter ha, ika-counter mo yan. Okay, so sige, ito. Yan. Nalakas yung transfer niya doon. Naka-counter ko. Kabila naman, yan. Okay? Diba? Okay. Shoulder naman. Ito ha, taas mo, pagkatapos ilalaban ko. Pero yung pasyente dapat nakaupo ha. Okay, nakaupo dapat ha. Okay, kaya lang nakatayo para kita niya. So ako naman, pe-press ko downward siya, elevate niya. Di ba yung kanyang shoulder? So titignan ko ngayon yung strength. Pareho, di ba yung strength niya? So kunyari yung pasyente paralyzed, yung left side niya. Di ba? O may tinamaan, cranial nerve number 11. So test ko, nakasito. Okay, so test ko ngayon. Dito. Sige, okay? Pagkatapos dito, mahina, pag-stroke yung kaliwa niya. So, mahina lang. Ayan, nagagala ko siya sa ganyan. Diba? Tapos dito naman is, ito is naka-elevate, tapos ito is naka-relax ng nakakataw. Okay? Meron na siyang shoulder asymmetry. Kasi yung muscle niya rito, ito is strong, ito is weakened. Di ba? So nakaganyan siya ngayon.
So meron siyang shoulder asymmetry. So gusto kong malaman kung may paralysis, di ba, dito sa cranial nerve number 11. So ganun din. So itataas, ibababa ko. Ito is mahina. Okay, yung kanyang muscle. So ito strong. Ito weak, ha? Yan. Yan. Okay? So malalaman mo na mahina. Di ba yung muscle niya dito? That innervated by cranial nerve number 11. Di ba? And there are times, okay, doktora. Thank you. There are times na, kunyari, meron kayo hawak tigat, Ayan. Okay? Di ba pag mabigat ito, pag straight yung shoulder mo ng ganyan, pag lumalakad ka, unti-unti na siya bumabagsak. Di ba na sa ganyan? Okay? So anong ginagawa nyo? Taas mo ito. Di ba? Nakataas kayo ng ganyan pag naglalakad kayo. Okay? Nasanay na kayo ngayon. Kahit walang bag, nakaganyan kayo. Diba? So, test mo ngayon. Di ba? Test mo ngayon kung may paralysis nga. Bakit nagkaroon siya ngayon na shoulder? Mga bakpak na mga kalawag. Do you understand what I'm talking about? How about cranial nerve number 12, which is the hypoglossal? Motor yun. Anong ini-innervate? Tongue. Di ba yung muscle of the tongue? Nakakita na kayo ng stroke patient? Pinasalita niyo na yung stroke patient? Stroke. Ganto daw siya. Bulol. Di ba? Hindi sila makakita ng So bakit? Ano ba ang function ng tongue natin? For correct pronunciation. Di ba? Paralyzed. Di ba yung kaliwa niya? Paralyzed yung kaliwa mo. No. Paralyzed yung kasi pag gumanon, ganyan. Hindi mo lang dito. Okay. So, pag nakaturo ngayon, palalabas mo yung dila. Sasabihin mo sa pasyente, labas ang dila, diretso. Ganyan. Pero pag pinalabas mo yung dila nila, gano'n. Nakatitig. Kung saan nakaturo yung dila, yun ang tinamaan. Okay? Yun ang tinamaan. Kaya ito, paralyzed siya. Ito, kaya pag nagsasalita sila, di ba, hirap silang mag-pronounce. Do you understand? Never, okay? Never nyong i-mock. Okay, never mock, huwag yung tawanan. Okay, kasi disabled yan. Okay, yung mga pasyente na yan. Sobrang kitid ng utak. Do you understand? Kasi magagalit sa inyo. Okay, pag tinawanan yung loob, okay? Naintindihan what I'm talking about? Tapos tingnan mo ang ubila. Ang ubila naman, ubila ay, hindi na ubila. Isa conical projection of the soft palate, baliktad. Okay? Kung ang tongue niya pa ganon, ang ubila niya pa ganon. Nakaturo naman away. Okay, from the side of injury. Okay, dito sa right. So check niyo. Pag nakakita kayo ng stroke patient na may ganyan, check niyo yan. Ubila. Ngala-ngala, nakaganon. Nakatulong siya sa yung tongue mo nakaturo dito, yung pupila niya nakaturo naman sa opposite. Pero importante daw yung tongue kasi tinuturo niya kung nasaan yung Kung nasa Okay. right, pag nasa right, nasa left yun. Oo, pero ano yan, hindi ginanap lang. Hindi niya ni-restore. Pero actually, pag tinamaan yung right, hindi di ba, na-restore. ang paralysis will be on the opposite yan. Di ba, bakit? Kasi nagko-cross yung fiber sa medulla Hindi oblongata. niya inan. Okay, so from the brain, cerebro. Tapos bababa yan ng midbrain. Bababa ng pons paroli, same side Tapos pagdating sa medulla, magko-cross siya sa placenta. Tapos baba siya ng spinal cord. So ini-innervate niya contralateral side, di ba, of the body. Ganon, pagka-assess ng stroke patient. Marami pa yan actually. Okay, pag-assess ng stroke patient. But we will be dealing with cranial nerve. Kaya pag meron kayo sa clinical nyo, you have clinical ready? May clinical kaya? Wala pa?
pag mamamasyente na kayo, special case, neuro. Pag magdadala kayo ng pasyenteng neuro na stroke, you have to make sure may tinamaan. Di ba yung visual apparatus natin. Huwag kang magdadala na walang problema sa visual apparatus. Kawawa naman yung pasyente, baka i-reject yan. Di ba ng CI? You understand? Kaya nagkaroon ng deviation. Neuro yan. Di ba? Merong anisocoria. Neuro yan. Di ba yung pasyente? So, kunin natin ngayon. Ano ang cranial nerve? Oh, nasabi ko na yung ano ha. Nasabi ko na dito, before I go further, okay, before I go further here, ano yung ating cranial nerve na sensory and motor. So, bibigyan ko kayo ng code. Ang code ngayon dito, para malaman mo sino ang sensory, sino ang motor, sino ang both. So, gagamitin natin both, wag mix. Kasi parang M eh. So, both na lang. So, gawa uli kayo ng isang sentence. Di ba? Gumawa tayo ng isang sentence dito. O, gawa din tayo ng sentence dito. Para malaman natin sino ang sensory, sino ang motor, sino ang both. So, ito yung code. Some say money matters, but my brother say big brain matter most. Di ba? So, kunin mo yung unang letter nila. Kunin mo yung unang letter ng mga word na yon, pero nanumberan mo siya 1 to 12. Parang dito, 1 to 12 din. Di ba? Yung OOO natin. Okay? So, S, sensory. Di ba? So, yung S sensory, 1, 2, 8. Okay? Tapos ano yung motor natin? M. Di ba? So, that will be 3, 4, 6, 11, and 12. So, yung natira, that will be both. Di ba? So, ano yung both natin? That will be 5. Yan. 5, 7, 9, 10. O, yan na. Di ba? So, madali mag-memorize. Di ba? Sino yung pure sensory, sino yung pure motor, sino yung mix Brother of both. says brain matters. Ay, brains matter na. Yan, pero memorize nyo, kailangan mabilis ha. Some say money Kunyari, matters, but sinabi my ko brother is says big cranial nerve number brains 7. matter most. Yung sa Oh. Kailangan mo. mabilis. Both. Both. Facial nerve, di ba? And nasaan si facial nerve? Both. Yung pala Some say matter most, but my brother says pa kayo. big brains matter most. Mas madali yun kaysa sisimuhog. Ang mas kabisado naman. Ayoko ng mix. Ayoko ng mix. Ano? Ayoko ng mix. Mas kabisado mas naman. Sisi maganda momo, to. mi momi, sini mi momo. Problema na naman. Kasi parang ginawa namin ng kanta yan eh. Di ba kung paano sila magbigay ng Doctor. at ano yung subject nila? Ano? Kanya-kanya. Doctor, balik tayo na. Pareho yata taga Davao Doc. Dalawa po. Dalawa. Galing na si Doc Mario at saka si Doc Garcia. Ano daw? Sino? Si Mang Pides. Mang Pides, si Leo. Diba? Tapos yung chairman, si Dr. Apat pa lang. Okay? Apat pa rin yung board examiner. You have to know sino yung bagong board examiner. Okay? Hindi ako ganun ka-familiar eh. Okay? Sino yung opto na yon? Kasi hindi na ako optometrist. Okay? Tsaka, hindi ko yata siya na naging estudyante na. Hindi ko na sila naging estudyante, ibang batch na yon. Baka 1990, nung ano ba ako pumasok? Sa MCU, parang 1996 eh. Then 2000, dito na sa CEU, part-time. Tagal lang ako nagtuturo, sa totoo lang. Okay? I love teaching eh. Mas gusto ko magturo. Okay? Naintindihan to? Naintindihan yung ating 12 cranial nerve. Okay? Any questions that interest you most pertaining now to our 12 cranial nerve? However,
before I go to the 12th cranial nerve, balik ulit tayo dun sa una natin about the brain. I told you in the brain, we have here now this. Yeah. Okay. So our nervous system are actually made up of two division. They are made up of two division. We have here now the Okay, so we have here now the central nervous system, and the other one, we have here now the peripheral nervous system. So bakit din natin yung nervous system into central and peripheral? Kukunin muna natin yung organ. Anong organ? Yung nasa central. Brain, spinal cord. Diba? Meron bang structure ng brain and spinal cord na lumabas ng skull? Lumabas ng vertebral column? Wala. Diba? Because there are only three main parts of the brain. Cerebrum, cerebellum, and then you have the brainstem. So meron bang lumabas ng skull? Wala. So therefore, yung organ na hindi lumabas ng skull, ng vertebral column, which is the brain and the spinal cord, they belong to the central nervous system. Okay? Pero pag may lumabas, di ba, na structure sa brain at saka sa spinal cord ng skull at saka ng cranium, ng skull at saka ng vertebral column, they belong to the peripheral nervous system. At ano yung lumabas na yon? Cranial nerve. Di ba? So, puro nerve. Di ba? So, yung nerve na galing sa brain, di ba lumabas ng skull yan? Lumabas ng butas yan. Okay? Tapos, pumunta ngayon yung cranial nerve dito sa ating bony orbit. Di ba? Meron silang butas na pinagdaanan. Okay? So, yung mga cranial nerve na lumabas na, they belongs now to the peripheral nervous system. So, the same with that of the spinal nerve. So, yung spinal nerve, how many spinal nerve do we have? Pare siya na left and right. Pati cranial nerve, pare sa left and right. So, how many spinal nerve do we have? 31. 31. Okay? So, 8 cervical. Cervical, it means neck. Meron dito. Lumalabas dyan. Okay? We have the cervical. We have cervical spinal cord then. Cervical spinal cord. We have the thoracic spinal cord. Di ba? We have the lumbar sacral coccygeal. O di kung ano yung pangalan nun, di ba, ng spinal cord, yun din ang pangalan ng nerve. Okay? So, 8 cervical. You have the 12 thoracic dito. You have here now the 5 lumbar, 5 sacral, 1 coccygeal. Pares. So, pag inad mo yon 31 pares. Okay, ng spinal nerve. Do you understand what I'm talking about? Okay? Now, kunin na natin. So, under the peripheral nervous system, hatiin natin ngayon ang peripheral nervous system into two system. Ito yung sinasabi ko ha. O, ito yung vertebral column, may lumalabas na nerve. O, hindi na siya central, di ba? Kasi lumabas na siya ng vertebral column. Okay? So, another one, we have here now the, okay, subdivision. So, meron tayo out of, sabi natin kanina, we have the peripheral nervous system. However, the peripheral nervous system are further subdivided into two systems. That will be the somatic nervous system, and the other one, we have the autonomic nervous system. So, pag sinabi mong somatic, nakokontrol ng will natin yan. Pag sinabi mong autonomic, hindi nakokontrol. Iba ng will natin yan. For example, yung muscle natin, we have 3 types of muscle. We have the skeletal, we have the cardiac, we have the smooth muscle. So, ano ang nakokontrol ng will? Yung muscle. An example, extraocular muscle. Di ba nagagalaw mo? Di ba yung mata mo, in different direction of gaze? O yan. So these are controlled. Di ba by somatic nervous system. Okay? The other one is yung cardiac muscle. We call it as myocardium. Kaya mo bang kontrolin yung tibok ng puso mo? Hindi. Okay? Yung digestive organ mo, smooth muscle yun. Kaya mo bang kontrolin yan? Hindi rin. Diba? Pag sumasakit ang tiyan mo, kumukulo na,
Di ba? Gusto nang ilabas, di ba? Kung ano yung nakain nyo ng panis, napokontrol mo ba yun? Hindi. Di ba? Okay. So, hindi nyo kaya pigilin yun. Yan. Because they are made up of smooth muscle. Okay, and this smooth muscle and cardiac muscle are supposed to be controlled by the autonomic nervous system. However, the autonomic nervous system, before we go to the ganglia, bago yung ganglia, okay, nahati ngayon yung autonomic nervous system into two systems. That would be the sympathetic. Okay, that would be the sympathetic. The other one, we have here now the parasympathetic. So, sub. Diba? Puro sub yan. So, under autonomic nervous system, we have here now the sympathetic. The other term is adrenergic. We have parasympathetic. The other term is cholinergic. Okay? So, gagamitin natin sa pharma ha, gagamitin natin yung word na adrenergic and cholinergic. O kaya sympathetic and parasympathetic. Now, okay, the other term in anatomy, okay, we have thoracolumbar for sympathetic. The other one is craniosacral. So, anong ibig sabihin nun? Thoracic spinal nerve at saka lumbar spinal nerve. Spinal nerve ha, carries sympathetic. O diba, ano ang innervation ng visual apparatus natin? Anong cranial nerve? Anong nerve ang nag-innervate sa visual apparatus natin? Yun yung cranial nerve. Nerves, okay, of the visual apparatus. Yan. Give me numbers. 2. Cranial nerve number 2. 2. Tapos, 6, 7, yung sabi ko na kanina. 7, 2. Extraocular muscle. 3, 3, 6, 4, 5 kasama. Okay, trigeminal. Okay, then we have 6. 7, Diba? And 7, 7. 6, 7. Diba? Orbicularis oculis muscle is innervated by cranial nerve number 7. So, 2 to 7. Ganun na lang. Diba? Mabilis. 2 to 7 plus sympathetic. 2 to 7 plus sympathetic. Okay, however, ano naman ngayon ang nerve? Nerve located at the bony orbit. Lahat ba ng nerve of the visual apparatus nandun sa bony orbit natin? Wala. So ano ang hindi kasama? 7. Kasi ang 7 dito. Ang 7 ang 7 nandito sa labas. Wala siya dito sa loob ng bony orbit. Kaya pag tinamaan ito, Bell's palsy. Just remember the Bell's palsy. O yan, tinamaan is facial nerve. So, anong nerve ng bony orbit natin? That will be cranial nerve number 2 to 6. Walang 7. Okay, plus, we have here now the sympathetic nerve. Plus the sympathetic nerve. Okay? O sabi natin, dumadaan sila sa butas. Di ba? Dumadaan sila sa butas. Di ba? Papunta ng bony orbit. So, ano yung butas sa may bony orbit na dumaan yung cranial nerve natin dito? So, the opening, okay, yung ating cranial nerve number 2. Saan butas siya dumaan? That is optic foramen. Di ba? That will be now the optic foramen. Actually, sa optic foramen, hindi lang optic nerve ang nandun. Anong dumaan doon? That will be now the dito ha, dadaan si sympathetic nerve. Tapos dadaan din dyan yung blood vessel. Okay, that supply the visual apparatus. And that will be now the ophthalmic artery. So these are the three structures that passes to the optic foramen. But we are focusing on the nerve. So yung nerve na dumaan, di ba, galing sa brain, lumabas ng brain, pumunta sa mata, di ba? Then that is no longer central. It belongs to the peripheral nervous system. Okay? So how about yung cranial nerve number 3 hanggang 6? Saan siya dumaan? That will be now the superior.
Dumaan siya dun sa superior orbital fissure. You used to remember, except for cranial lobe number 5. Kasi ang cranial lobe number 5, nahati siya sa tatlo. Yung ophthalmic lang. Okay, yung dadaan sa superior orbital fissure. Naintindihan? What I'm talking about? Di ba, yung orbit natin, ganyan. Tapos you have the superior orbital fissure, you have here the optic foramen, di ba? Tapos you have here now the superior orbital fissure, then you have here now the inferior, di ba, orbital fissure. Di ba? So dito may lalabas sa optic foramen, optic nerve, tapos dito may lalabas, that will be 2 to, okay, that will be 2 to 6. Yung sympathetic dito, sa may optic foramen. Do you still remember? Kasi importante yung anatomic location. Importante yung anatomic location. Okay? Intindihan ito. Para madali mag-memorize. Diba? Para madaling mag-memorize. Pero, pagdating sa case, okay, importante yung anatomic structure. Okay, ng different cranial nerve. So ako ganyan lang. Ayun naman yung mag-research. Kasi importante yung anatomic location pagdating doon sa case presentation. Siyempre meron konting okay? Meron konting hirap. Hindi naman puro madali. Okay? Kailangan meron konting hirap. You have to stimulate yung analytical thinking. Okay? Nahati ko na kayo into group Diba? So yung hati na yun yung magiging grupo na niya. Grupo nyo na during our case presentation. Ilan hours po tayo? 8 to 10 na lang. 10. And after that is 10:30. Lab po. Opo, 10:30. Sige. Right? Yes! Sige. Lunch. So break 30 minutes, then after 30 minutes, we will be doing hindi, may laboratory tayo. We will be doing the procedure for the laboratory. Papatak ako ng, okay, proparacaine and the other one is tropinamide. Dok, lahat po. Dok, lahat po. Lahat po papatakan. Hindi, isa lang. Isang patient lang po. Oo. Kada isang grupo,